Marami ang nagtatanong kung bakit madalas mapansin ng mga manonood na wala si Atasha Mulak sa ilang episodes ng Eat Bulaga. Sa tuwing nangyayari ito, mabilis na napupuno ng tanong ang social media. May mga nagsasabing baka tuluyan na siyang umalis sa programa, may iba namang nag-iisip na baka may hindi magandang nangyari sa likod ng kamera, at mayroon ding mga nag-aakalang hindi na siya regular na bahagi ng show. Pero kapag mas maingat na sinuri ang sitwasyon, mas malinaw na hindi agad dapat magtapos sa espekulasyon ang usapan. Sa halip, mas makatuwirang tingnan ang kabuuang larawan ng kanyang trabaho, schedule, at ang mismong takbo ng programa. Ang unang bagay na kailangang maunawaan ay hindi lamang Eat Bulaga ang pinagkakaabalahan ni Atasha. Simula nang pumasok siya sa industriya, unti-unti siyang nakilala hindi lang bilang isang bagong mukha sa telebisyon, kundi bilang isang personalidad na may iba't ibang oportunidad na dumarating. Kasama rito ang hosting, endorsements, guest appearances, fashion-related events, at iba pang commitments na karaniwang kaakibat ng isang artistang unti-unting lumalawak ang pangalan. Dahil dito, natural lamang na maging masikip ang kanyang schedule. Sa entertainment industry, hindi laging posible na naroon ang isang host sa bawat live episode, lalo na kung may mga nauna ng napagkasundo ang trabaho o event na kailangang puntahan. Mahalaga ring tandaan na ang Eat Bulaga ay isang programang matagal nang kilala sa pagiging dynamic at flexible pagdating sa mga hosts nito. Hindi lahat ng host ay kailangang lumabas sa bawat araw ng broadcast. Depende ito sa segment, sa tema ng episode, sa mga espesyal na bisita, at sa pangangailangan ng production team. Sa ilang pagkakataon, mas nakatuon ang programa sa isang partikular na grupo ng hosts para sa isang segment, habang sa ibang araw naman ay iba ang kombinasyon ng mga taong makikita sa harap ng kamera. Kaya kung hindi napapanood si Atasha sa isang episode, hindi ito otomatikong nangangahulugan na may problema o tuluyan na siyang nawala sa programa. Mas madalas, ito ay simpleng usapin ng scheduling at production arrangement. Sa bawat pagbabalik niya sa Eat Bulaga, kapansin-pansin na nananatiling positibo ang pagtanggap ng audience. Marami pa ring natutuwa sa kanyang presensya dahil sa kanyang natural na aura, maayos na pakikitungo sa kapwa hosts, at kakayahang makibagay sa iba't ibang klase ng segment. Hindi siya iyong host na kailangang laging maingay o sobrang palabiro para mapansin. Sa halip, ang kanyang pagiging kalmado, maayos, at magaan sa harap ng kamera ay sapat na upang makadagdag sa magandang daloy ng programa. Sa isang live show na tulad ng Eat Bulaga, mahalaga ang balance ng personalidad ng bawat host, at isa si Atasha sa mga nakapagdadala ng ganitong klase ng presensya. Malaki rin ang naging epekto ng social media sa pag-usbong ng mga tanong tungkol sa kanyang pagkawala sa ilang episodes. Kapag may ilang araw na hindi siya napapanood, mabilis na naglalabasan ang mga haka-haka, opinyon, at minsan ay mga maling impormasyon. Sa panahon ngayon, isang simpleng clip, screenshot, o maikling post lamang ay pwedeng magdulot ng malaking usapan. Ang problema, hindi lahat ng kumakalat online ay galing sa opisyal na pahayag. Marami sa mga ito ay sariling interpretasyon lamang ng netizens na nakakita ng ilang episodes at agad gumawa ng konklusyon. Dahil mabilis kumalat ang impormasyon sa internet, minsan ay mas nauna pa ang chismis kaysa sa totoong paliwanag. Isa sa mga katangiang madalas mapansin kay Atasha ay ang kanyang pagiging propesyonal. Kahit bago pa lamang siya sa hosting kumpara sa mga veterano sa industriya, ipinakita niyang handa siyang matuto at makibagay. Hindi siya iyong tipo ng personalidad na pilit na inaagaw ang atensyon sa bawat eksena. Sa halip, maingat siyang nakikisabay sa takbo ng programa at nagbibigay ng kontribusyon sa paraang natural at hindi pilit. Makikita ito sa paraan ng pakikisalamuhan niya kina Vic Soto, Jose Manalo, Maine Mendoza, Miles Ocampo, Reza Maedizon, at iba pang hosts. Ang ganitong klase ng pakikitungo ay mahalaga sa isang live show dahil nakatutulong ito para maging maayos, magaan, at tuloy-tuloy ang daloy ng bawat segment. Habang tumatagal, mas lumalawak din ang kanyang karanasan bilang television personality. Hindi lamang sa Eat Bulaga umiikot ang kanyang mundo. Tulad ng maraming artistang nagsisimula pa lamang bumuo ng pangalan, nakakatanggap din siya ng iba't ibang proyekto sa labas ng programa. Maaaring ito ay mga guesting, brand collaborations, special appearances, o iba pang trabaho na bahagi ng kanyang paglago bilang public figure. Dahil dito, may mga araw na hindi talaga siya makakasama sa live broadcast.
Sa industriya ng showbiz, karaniwan na ang ganitong setup, lalo na para sa mga artistang sabay-sabay ang commitments at kailangang paghasyan ang oras sa iba't ibang responsibilidad. May mga pagkakataon ding inuuna niya ang mga commitment na matagal nang nakatakda bago pa ang isang episode ng programa. Ito ay normal sa mundo ng entertainment, kung saan ang mga schedule ay kadalasang pinag-uusapan at inaayos ng maaga. Hindi naman nangangahulugan na kapag may ibang trabaho ang isang host, ay wala na siyang pakialam sa programa. Sa katunayan, ang ganitong sitwasyon ay karaniwang inaayos ng production team upang hindi maapektuhan ang takbo ng palabas. Dahil marami ring hosts ang Eat Bulaga, may kakayahan ang programa na ipagpatuloy ang mga segment kahit may ilang host na pansamantalang wala. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nananatiling matatag ang show sa kabila ng mga pagbabago sa lineup at schedule. Sa mga pinakahuling paglabas ni Atasha sa Eat Bulaga, makikita na nananatili pa rin ang magandang samahan niya sa kanyang mga kasamahan. Wala ring opisyal na pahayag na nagsasabing tuluyan na siyang umalis sa programa. Sa halip, patuloy pa rin siyang lumalabas sa mga pagkakataong tugma ang kanyang schedule at ang pangangailangan ng palabas. Ibig sabihin, ang kanyang presensya ay hindi dapat tingnan bilang isang araw-araw na obligasyon na kailangang laging pareho ang pattern. Mas tama na unawain ito bilang bahagi ng mas malawak na sistema ng production kung saan ang bawat host ay may sariling papel at sariling availability. Mahalaga ring tingnan ang epekto ng pagiging bahagi niya ng isang malaking at matagal ng programang tulad ng Eat Bulaga. Hindi basta-basta ang pagpasok sa isang show na may napakalawak na kasaysayan at napakaraming loyal viewers. Kailangan dito ang tamang timing, tamang chemistry, at tamang pag-intindi sa kultura ng programa. Sa kaso ni Atasha, unti-unti niyang naipapakita na kaya niyang makisabay sa ganitong environment. Hindi man siya palaging nasa gitna ng eksena, naroon pa rin ang kanyang ambag sa kabuuang energy ng show. At para sa maraming manonood, sapat na iyon upang makita siyang mahalagang bahagi ng programa. Ang hindi agad napapansin ng maraming netizens ay hindi sukatan ng halaga ng isang host ang dami ng araw na lumalabas siya sa telebisyon. Mas mahalaga ang kalidad ng kanyang ambag sa tuwing naroon siya. Hindi kailangang araw-araw makita ang isang personalidad para masabing mahalaga siya sa isang programa. Sa kaso ni Atasha Mulak, nananatili ang tiwala ng production sa kanya, at patuloy pa rin siyang itinuturing na bahagi ng Eat Bulaga habang pinagsasabay ang iba pa niyang responsibilidad sa entertainment industry. Kaya kung minsan ay hindi siya napapanood sa ilang episodes, mas makatuwirang ipaliwanag ito sa pamamagitan ng kanyang abalang schedule at ng flexible na format ng programa kaysa sa mga haka-hakang mabilis kumalat sa social media. Sa huli, ang mas mahalagang tanong ay hindi kung bakit wala siya sa ilang episodes, kundi kung paano natin nauunawaan ang realidad ng trabaho sa showbiz. Ang isang artistang tulad ni Atasha ay hindi lang umiikot sa isang programa. Mayroon siyang iba't ibang tungkulin, iba't ibang oportunidad, at iba't ibang responsibilidad na kailangang pagtuunan ng pansin. Kaya sa halip na agad mag-isip ng negatibo, mas mainam na kilalanin na ang kanyang paminsan-minsang pagkawala sa Eat Bulaga ay bahagi ng normal na daloy ng isang busy at evolving na karir. Sa ngayon, malinaw na hindi ito senyales ng pag-alis, kundi ng isang artistang patuloy na hinuhubog ang kanyang landas habang nananatiling konektado sa programang naging bahagi ng kanyang pag-usbong.